other words, maglalaho na yung OAC. But that doesn't mean na wala ng documentation requirements sa DMW. You will still enter the DMW app, get your workers registered with the DMW process there, and once cleared, may access na kayo sa e-travel pass, which is the outcome document, hindi na OEC. Ito pa mga kahabibi, nakakaloka. So, ito, hindi direct na pupunta ka kagad sa e-travel application. So, ang gagawin mo pa, magpa-clearance ka muna sa BMW application. Mag-ano ka doon, papasok ka sa application nila. Then, magpa-register ka as a worker. Mga documents mo, blah blah and so on. Bago ka maka-apply or bago ka makakunik sa e-pass travel. O diba? So, para ding ganon. Para ding OEC, balik manggagawa. So, paano na yung 1,400? Still pa rin yun, yung membership na 1,400. After parang mai-expire siya within 2 years, then magre-renew ka na naman so that you are still member of OWA. So, hindi mawawala yun mga kahabibi. So, ang sinasabi naman na refund sa ticket, mawawala na rin yun. So kailangan natin ng OEC. So, wala na yun. So, ano ba? Mga kahabibi, bagong hamon ng buhay na naman ito dahil mawawala na po yung OEC, yung papalitan na nila ng e-pass travel. So, sa hindi nakakaalam yung e-pass travel, yung pinapatupad na yan nila. So, nakakalungkot lang mga kabino dahil nga, katulad dito sa Middle East, kailangan lang ikama. All, yun lang talaga, wala na. Pero sa atin, ang daming kadramahan. Sana maipatupad na yung isang ID na lang, no? Yung Philippine ID for all Filipinos. Nakakaano talaga. Ganito pa mga kabi. Aalisin nila yung balik manggagawa OEC, a Certificate of Employment. Kasi sa ticket, may maraming nagtatanong mga kabi dahil nga sa ticket yung refund. Kasi nasubukan ko na yan, kung anong airlines ka, nakahilera yun. Halimbawa, Philippine Airlines ka. So, hawak mo yung tickets at of course, kasama po yung OEC, balik manggagawa, para makuha mo yung 550. So, anong ipapalit nila sa OEC kung wala na? So, saan na yung refund sa ticket? Siguro matanggal na rin yun. Hindi ko alam. Naguguluhan ako kung ano yun. Tapos, bakit nila tatanggalin yung OEC, balik manggagawa certification? Di ba? Sa OWA, magpamamember ka, halimbawa 1,400 within lang po yun, within 2 years. So, after noon, hindi ka na member, mag-apply ka na naman ng another 2 years, 1,400 na naman. Pero, di ba ang gugulo? Tapos, ipalit nila yung e-pass. So mga kahabibi, may nag-comment down, nag-comment din siya na kung wala na yung OEC, paano na yung refund na 550? Hindi ko rin alam, besh. Hindi ko alam kung paano na mangyari dyan, magic. Magpapasko pa naman, char! So, parang nakakaano, di ba? Nakakagigil. At dapat tinanggal na lang yung e-pass, di ba? E-pass travel. Bakit yun pa parang i-promote nila tapos tanggalin yung OEC, di ba? May nagtatanong din sa akin na mas maganda nga yung OEC para malaman daw na kung total na illegal ka ba o illegal. So, ayun naman sa yung pinaka namamahala sa DMW, sabi nila dapat magpagdayan ka muna sa kanila bago ka apply ng e-pass travel. Bilang gulo, bakit may ganyan pang kadramahan? Makipag-ugnayan ka muna sa BMW para magka-e-pass ka, para may connection, may connect ka sa e-pass. So, parang, di ba? Tapos sinasabi nila para lace paper. Yung corrupt nga naka-ban, boxes, karton yung pera. Hindi nga paperless Kaya nakakaano. Tapos yung fan na 550, kasi naabutan ko pa yun nung pabalik ko dito sa Middle East. So, balik ko ng Middle East. Ano nangyari doon?